ang pinakamainit na balita ngayong araw ng linggo. Barangay Tanod sa Dasmariñas, Cavite. Hulikang na nabundol na motorsiklo. Maulang weekend, ramdam pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Bagyong Quiapo at Habagat, 3 na ang kinitil ayon sa NDRRMC. Pitong bahay, barangay hall at daycare center, nasunog sa Pasay. 1 patay. Sa bispera sa ikalimang sora ni Pangulong Bongbong Marcos bukas, Metro Manila naka-full alert status na. Mga isasaradong kalsada at mga alternatibong ruta. Alamin ang mga kakaibang costume paandar na mga bata para sa Nutrition Month. At ang new chapter sa married life ni Bea Alonso. Nakatuto kami 24 oras. Magandang hapon po. Nadisgrasya sa gitna ng pagmamando ng trapiko ang isang barangay Tanod sa Dasmariñas, Cavite. Nabundol siya ng humaharurot na motorsiklo. Nahuli na ang rider at kumpiskado ang motorsiklo niyang hiniram lang. Tunghayan ang nahuli ka na pagbangga sa pagtutok ni Darlene Kai. Masdan ang kuhang ito ng CCTV sa isang tawiran sa Dasmariñas, Cavite. Natatakpan ng karatula sa Center Island ang isang barangay Tanod na nagmamando noon ng trapiko. Maya-maya, makikitang biglang napahiga sa kalsada ang Tanod. Nasalpok na pala siya ng humaharurot na motorsiklo. Sa isa pang anggulo, makikita mula sa malayo kung paano nasalpok ang Tanod ng motorsiklong nagdire-diretso ng takbo. Sumailalim sa operasyon ng 50 anyo sa Tanod dahil nabali ang kanang binti. Kwento ng biktima, malayo pa lang ang motorsiklo, pinara niya na ito. Umilag pa po ako eh. Umiwas po ako pero tahuli na po ang lahat. Yun po. Ang masakit lang po, nakasa niya po ako. Nahuli kalaunan ng rider na suspect. Hawak na rin ng Dasmariñas Police ang motorsiklo na napag-alamang hiniram lang ng rider. Ayon sa Dasmariñas Police, sinubukang makipag-areglo ng kaanak ng suspect sa biktima pero desidido ang biktima na ihabla ang rider. Sinusubukan namin kunan ng pahayagang suspect na nakatakdang i-inquest para sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury. Darlene Kai, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ingat po sa mga produktong inyong binibili. Bistado po sa Bulacan ang isang imbakan na puno ng mga pagkain at ibang produktong expired na pero nabebenta pa rin ng bagsak presyo maging sa online. Ang ilan po sa mga produkto ay para sa bata at mga may edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng National Bureau of Investigation Counterintelligence Division ang isang bahay sa Santa Maria, Bulacan nitong Huwebes. Dito tumambad ang mga dairy product, biskwit, vitamins at iba pa na nakakalat sa sahig o nasa mga kahon na dating nabasa. Halos lahat expired na. Mayroong 2023 pa nag-expire. Ayon sa NBI-CID, ipinapasa ng bagsak presyo ang mga expired na produkto at ang ilan ibinebenta online. Ang ginagawa, binubura po yung expiration at muli pong i-introduce sa merkado para ipagbenta po ito. Nung atin pong na-surveillance ito, ikinasa po ang pag-grade dito at dito po natin nakita yung ginagawang modus po. Naalarma ang NBI nang matuklasang marami sa mga expired na produkto ibinebenta rito para sa mga bata at senior citizen. Maraming nakuha ditong mga chichirya, mga snacks goods, saka mga candy na expired na hilig ng mga bata na maaaring magdulot ng sakit. Pag ang pagkain ay may na expiration period, dapat po hindi na ito ikonsumo pagkatapos po ng expiration period. Kakasuhan ng paglabag sa FDA Act at Consumer Act ang naarestong nagpapatakbo ng ni-raid na establishmento. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Paalala ng NBI, siguraduhin po na fit pa for consumption yung mga itong produkto. Tingnan po yung expiration. Makikita naman po natin kung may pagbubura rito. At kung ito po yung masyadong mura, nakakatakot po. Ibig sabihin talaga may problema po ang produktong ating binibili. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Isang lalaki ang nasawi ng makulong sa inuupahang bahay sa gitna ng sunog sa Pasay. 7 bahay ang natupok at damay din ang kanilang barangay hall at daycare center. Nakatutok si EJ Gomez. Ginising ng naggangalit na apoy ang mga residente ng Barangay 138 Pasay City pasado alas 3 ng madaling araw kanina.
Itinaas sa unang alarma ang sunog na tumupok sa barangay hall at daycare center. Kanya-kanyang paglikas sa mga apektadong residente. Inilikas din ng mga alagang aso. Marami po kaming aso, nagtatahol po. Tapos binuksan ko yung pintuan namin, pumasok na po yung usok. Tapos sabi ko, iligtas na lang namin yung aso, wag na magdala. Yung apoy po, gumagano na po sa pintuan namin sa taas. Pagkagising ko, nakita ko, may usok na eh. Inano ko na ng fire extinguisher nga, pinabigyan. Pero nung bandang gali, hindi na talaga namin kaya sa fire extinguisher, malaki ng apoy. Damay sa sunog ang isang motorsiklo. Nang maapula ang apoy kaninang 4:53 a.m., pinagtulungang ilabas ng mga tauhan ng SOCO, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang bangkay ng isang 39 anyos na lalaking natrap sa bahay. Yung katawan ng biktima nakadapa dun sa baba. Bumagsak na lang po siguro yung katawan niya. Ayon sa barangay, posibleng mitsa ng apoy ang nagputukang electrical wiring. Ang area of origin of fire namin nasa mismong right side ng barangay hall, first floor. Itong structure, malumang bahay na, kahoy sa taas, yung sa baba ay concrete. Kaya nung nasunog siya, mabilis nang nag-spread dahil light materials kasi. Sa tala ng BFP, aabot sa 900,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. 7 bahay ang natupok ng apoy, hindi bababa sa 7 pamilya o halos 30 individual ang apektado. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nais na rin po ng Ombudsman na bantayan ang pagbalangkas at implementasyon ng pambansang budget. Pero pabor kaya rito ang Senado at ang Kamara na siya pong may kapangyarihan sa pagbabalangkas nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa matinding korupsyon mula sa mga flood control project, magbabantay na rin ang Office of the Ombudsman sa pagbuo ng budget ng Pilipinas. Kailangan may nagbabantay talaga sa budget. Yeah. And I think the Ombudsman's office will now be one of the vanguards of the budget. Babantayan namin ang proseso. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang sa pagbalangkas ng budget kundi hanggang implementasyon nito ang babantayan nila. Yung mga magic na nangyayari sa fine print. Okay. Baba, yung ginajumble nila ang funds from program to unprogram, mga gano'n. Nawawala na, may pondo na, nawawala yung pondo dahil ililipat na naman sa blood control. Yan, leksyon sa atin yan. Walang problema yan sa chairman ng Senate Finance Committee. Ilalagay rin naman daw nila online ang lahat ng mangyayari sa pagbuo ng susunod na budget para makita rin ng publiko. Mas marami nagbabantay, budget ay mas mabuti. Very much appreciated natin ang payag ng ating ombudsman. I will not allow anymore insertions or amendments during BICAM. Sinusubukan pa namin kunan ng payag dito sa Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na pinuno ng House Appropriations Committee na dating pwesto ni Zaldico. Welcome din daw yan para sa isa sa mga Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Wala naman problema because we've been doing that since last year. Yung 2026 budget, wherein nagkaroon po talagang participation ang ating mga civil society organization na makilahok sa budget deliberation. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Pero posible pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, makaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang habagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang pagulan mula tanghali hanggang hapon sa Bicol Region, Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Mimaropa at Calabarzon. Mula umaga naman ay may tsansa na ng ulan sa Bohol, Cebu, Guimaras, Negros Occidental at Siquijor. Pagdating naman ng hapon hanggang gabi, makakaranas ang posibleng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao na ayon sa Pag-asa ay epekto ng localized thunderstorms. Posible rin ang heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Soxargen. May malalakas sa ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto po at mag-monitor ng mga abiso. Sa Metro Manila, tanghali hanggang hapon, posibleng maranasan ang panakanakang pagulan.
Ngayong bispiras ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit ang pinatutupad na seguridad sa mga kalsada sa paligid ng batasang pambansa. Full alert na ang status ng pulisya sa Metro Manila. Ang mga paghahanda para rito sa live na pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Marisol. Ivan, handang-handa na raw ang Philippine National Police para magbantay sa seguridad para sa ika-5 State of the Nation address ng Pangulo bukas. Sa bispiras ng ika-5 State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkalat na ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City na inaasahang daragsain ng mga rallyista bukas. Handa na ang tent na magsisilbing command post ng Philippine National Police o PNP. Nasa 20,000 na pulis ang deployed para sa SONA. Itinaas na sa full alert status ang buong Metro Manila, bagaman nilinaw ng PNP na walang banta. Ang Quezon City LGU magpapatupad ng liquor ban sa lungsod mula hating gabi mamaya hanggang alas 6 ng gabi bukas. Sa Batasang Pambansa Complex, mahigpit na rin ang security check sa mga sasakyan. Meron din K9 unit na nag-iinspeksyon. Bukod sa Commonwealth at Batasan, bantay sarado rin ang paligid ng Malacanang. May mga road closure na rin, gaya sa Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. May patutupad din na rerouting. Simula mamayang gabi, magpapatupad na rin ng rerouting ang MMDA sa Commonwealth. May mga isasara ring U-turn slots, particular sa harap ng UP Techno Hub at Tandang Sora. Kanina, bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng Commonwealth. Naglagay kasi ang MMDA ng mga concrete barrier para sa gagawing zipper lane sa southbound lane. Magbabago ng konti sa paligid ng Batasan at dyan sa Commonwealth mismo, magbabago talaga ang mga takbo ng sasakyan dyan. Sa ngayon, 3 grupo pa rin ang nabigyan ng permit ng Quezon City LGU na magrarally bukas sa Commonwealth. Kanina, nagtipon sa Ayala sa Makati ang grupong Atom o August 21 Movement para manawagan sa gobyerno na sana makulong na ang mga kurakot. Iban, sa pinakahuling impormasyon na binigay sa atin ng PNP, isang grupo pa ang nabigyan ng permits para mag-rally bukas, kaya 4 na sila lahat. Samantala, umaapila naman sila sa mga relista na gawing mapayapa ang pagtitipon bukas. At tinirerespeto nila ang ikangay freedom of expression dahil ang bilin daw sa kanila ng DILG at mismong ni PNP Chief ay serve maximum tolerance. Ivan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Susunod, rider na nangungupit umano ng mga pinipikap niyang paninda, arestado. Panibagong taripang ipinataw ng Amerika sa pagpasok ng mga produkto galing Pilipinas, ipinatutupad na. What you think? Ano bang nais mong matalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang ika-5 SONA bukas? Tutula dito sa 24 Oras Weekend. May dalawang yugto ang proseso ng impeachment. Una, ang pagsisimula o initiation na nasa ilalim ng kapangyarihan ng House of Representatives o Kamara. Kapag 1/3 ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito, dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maaakwit o maaabsuelto o kaya naman ay makokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol. Patay ang isang kawani ng Pag-ibig Cebu matapos sumalpok ang sinasikan nitong van sa isang puno sa Gihungan, Negros Oriental. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyan sa lakas ng impact.
Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang sasakyan, may lumiko sa pababang bahagi ng daan. Sugatan ang 3 kasama niya mula sa Pag-ibig, Cebu at Dumaguete, kabilang ang driver ng sasakyan. Patuloy namin na monitor ang kanilang kondisyon. Ayon sa pulisya, galing ang grupo sa ocular inspection sa isang itinatayong subdivision. Mismong negosyante na ang dumakip sa isang delivery rider na nahuli niyang nagnanakaw at nangungupit umano ng mga produkto niyang clothing items na i-deliver pero isinuli. Kung hindi kasi kulang ang ibinabalik na produkto, pinalitan naman ang nasa loob ng packaging. Nakatutok si Rafi Tima. Kuya, stop ka na, kuya. Nagsagawa ng citizen's arrest ang may-ari ng clothing store na ito. May pulis. Dito ka lang. Hoy, dito lang. Anong bakit, sir? Tingnan mo. Dinakip niya ang hinihinala niyang nagnanakaw at nangungupit ng mga ibinibenta nilang damit. May binagi ko eh. Buksan mo. Oh, ito. Nasa yung video. Intersect. Siya pala ang suki nilang logistics rider na regular na kumukuha ng kanilang mga ibinibentang damit sa Makati. Ayon sa negosyante, napunin nilang hindi tugma ang inventaryo ng kanilang mga order at delivery ng damit. Marami na silang kaso ng dapat ay for return na item dahil sa cancelled order, kulang umano pagbalik sa kanila. Dideclare niya po sa app na 6 po kasi pipicturean niya pero sa ibang lugar na. Yung 4 lang yung pinicturean niya dito sa lugar namin. Talagang kupit ng ginagawa niya. Talaga sir, ang lala. Ang mga binabalik sa kanilang parcel para sa refund, iba na rin umano ang laman, gaya ng basahan at malaking tipak ng bato. Bato. Di ba may bato? Noong una, hindi raw sila naghinala na ang suki nilang rider ang gumagawa nito, hanggang sa sinilip nila ang CCTV ng kanilang shop. Nakita po namin na base sa mga CCTV namin, sobra and kulang po yung ginagawa niya. Sobrang kuha, tapos kulang po ang binabalik. Actually, parang 3 to 4K yung nahuli namin nung araw na yun eh. So kung araw-araw niya ginagawa yun, sir, which is may proof naman kami na halos araw-araw niya ginagawa, sa loob ng lagpas ng 1 taon, kayo na lang po mag-compute. Posible raw umabot na sa milyon ang nanakaw ng rider. Sana maayos na nila yan. And ma-compensate nila lahat ng mga nanakaw, ng mga empleyado na talagang kasi feeling ko dapat mas strict sila sa pag-hire ng mga tao para hindi na nauulit yung mga ganito. Nakakulong na sa Makati City Police ang suspect at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nakipag-ugnayan raw ang logistics company kung saan nagtatrabaho ang suspect. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pagsugpo sa korupsyon ang nangunang issue na gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sa survey po na isinagawa ng Pulse Asia, 29.8% ang nagsasabing nais nilang marinig mula sa Pangulo ang plano nito sa paglaban sa korupsyon. 18.9% dyan ang nais na matalakay ang pag-imbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Sinundan po yan ng pagtalakay sa plano para sa abot-kayang bilihin at sa pagpapalago ng trabaho at kabuhayan. 6.2% naman ang nagsabing gusto nilang makarinig ng solusyon sa problema ng mga mahihirap. Habang 5.5% ang nais na matalakay ang problema sa illegal na droga. Isinagawa po ang survey noong June 28 hanggang July 3 at nitong July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na may edad 18 pataas. Mayroon po itong plus-minus 2% na margin of error at confidence level na 95%. Kung si Pangulong Bongbong Marcos mag-uulat sa bayan sa Lunes, ang ilang ordinaryong Pinoy, tinanong namin hindi lang kung anong gusto nilang marinig. What you think? Ano ba para sa inyo ang estado ngayon ng ating bansa? Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac. Mula sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, ang gigipit ng China sa ating karagatan, pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Mahaba ang listahan ng mga problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Kaya kaabang-abang
kung ano ang mapahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Paglaban sa korupsyon ang numero unong gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa isang Pulse Asia survey. Sumunod na riyan ang abot kayang bilihin at pagpapalago ng mga kabuhayan at trabaho. Tinanong namin ang ilan kung ano ang unang dapat ilatag ng Pangulo. Siyempre mauna yung pagbaba ng bilihin kasi para yun sa taong bayan eh. Yung ganun, para lahat masaya. Masyado na po tayong naghihirap and yung mga opportunities po dito sa bansa natin is nalilimit. Kailangan din ayusin pa yung mga ibang bagay na nagpapahirap sa pamilyang Pilipino, yung presyo ng pagkain, yung transportasyon. He should really try to hammer out what he did, the efforts that his administration did to really bring down the price of food items in the country. Pero ang tiyak daw na mababanggit ng Pangulo, ang flood control scandal. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. I think it's one of the defining moments of his administration. And if he does not address this, if he does not satisfy the people's yearning to have a big fish arrested, then it would severely affect his legacy. May mga naaresto ng personalidad na sangkot umano sa flood control scam. Pero sapat ba ito? Yung talagang mga malalaking involved dyan, di pa talaga nila mahuli-huli. Hindi naman nila nagawa ng tawag dito, solusyon. Of course, yung so-called big fish, particularly those closest to the president. Because that would really show his mettle in addressing corruption. Hindi rin daw dapat palampasin ng Pangulo ang pagpalag sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. I think papalakbakan siya when he sends a very strong message, no, against China's actions. We are hoping na sana maging isa ito sa maging legacy ni PBBM na magkaroon ng second arbitral case. Mababanggit kaya ng Pangulo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Baka magpaparinig siya yung ganon, but not mentioning the trial itself. Para sa ilan, ang sona ng Pangulo hindi raw dapat puro pangako, kundi mga plano at solusyon. Tingin namin, reflective ng SONA, maraming pinapangako, ang daming sasabi ginagawa, pero kung tinurin yung datos, yung katotohanan, medyo malayo naman dun sa sa pinangakot. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pagpalagpasin, Bagyong Quiapo na lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Nanalasa naman ngayon sa Hong Kong at Southern China. Bea Alonso may panibagong milestone matapos ng kanyang surprise intimate wedding. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 24 Oras Weekend. Tinatayang mahigit 95.8 million user identity sa Pilipinas ang gumagamit ng social media para magbasa ng balita, makichika o maglibang. Sa dami ng opinyong nakikita mo online, paano ko ang finifeed sa iyo ay hindi na pala galing sa totoong tao, kundi bahagi ng isang kampanyang layong impluwensyahan ang opinyon mo at ng publiko. Isa sa mga teknik na ginagamit dito ay ang tinatawag na Coordinated Inauthentic Behavior o CIB. Paano nga ba malalaman kung minamanipula na ang social media feed mo? Sa madaling salita, ang Coordinated Inauthentic Behavior o CIB ay isang organized online tactic para palakasin ang isang mensahe o narrative. Hindi ito tungkol sa iisang fake account lang. Sa halip, maraming account, page o grupo ang sabay-sabay na kumikilos para palakasin ang iisang naratibo. Ang goal? Magmukhang natural o organic ang pagkalat ng isang ideya kahit planado na pala ito sa simula pa lang. Sa pamamagitan ng CIB o Coordinated Attack,
mas mabilis na kumakalat ang isang narrative dahil maraming account ang sabay-sabay na nagpo-post, nagko-comment, nagla-like o nagsishare ng magkakaparehong mensahe. Yung coordinated na attacks, hindi necessary na na pinapakalat. Pwedeng partially true, pwedeng out of context, pwede ding totoo, pero ina-amplify or pinapakalat in a almost artificial or fabricated way. Yung coordinated attacks naman is a very specific tactic under disinformation. Dagdag pa ni Gianno Libot, kahit factual ang isang impormasyon, maaari pa rin itong maging bahagi ng information manipulation kung planado ang paraan ng pagpapakalat nito. May iba't ibang uri ng coordinated attacks. Isa na rito ang astroturfing. Ito ay kapag pinalalabas na malawak ang suporta ng publiko sa isang ideya, kandidato, pulisiya, produkto o advokasya kahit hindi naman talaga ito totoo. Halimbawa, pagbukas mo ng comment section, halos magkakapareho ang sinasabi ng maraming account. Sa unang tingin, parang yun ang opinyon ng nakararami. Pero posible palang bahagi lang yun ng isang coordinated campaign. Bumigay po ang scaffolding na yan sa Hong Kong sa lakas ng hangin at ulan. Ilang oras yan bago ang pananalasa roon ng Typhoon Noul o ang dating bagyong Quiapo nung nasa Pilipinas pa. Sa video makikita kung paano ito bumagsak sa isang gusali. Bukod sa Hong Kong, pumagupit din sa southern China ang bagyo. Naglandfall po ito sa Guangdong Province. Dama roon ang malakas na ulan at ihip ng hangin sa kalsada. Bumaha sa ilang lugar habang may nagtumbahang ilang gamit tulad ng basketball court. Buwis buhay ang pagtawid sa rumaragasang ilog ng mga residente sa Barangay Gasi sa Maasin, Sarangani. Dahil nasira ng masamang panahon ang hanging bridge, tumatawid na lang sila sa naiwang kable at kailangan pang bumaba sa bahagi ng ilog para makatawid. Ang isa pang nasirang tulay, nilagyan muna ng hagdan gawa sa kahoy para may madaanan. Dahil sa sunod-sunod na pagkasira ng mga tulay doon, nagsagawa ng clearing operation ng LGU para paluwagin ang daluyan ng tubig sa ilog. Sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat, nasagip ang 3 residenteng umakyat ng puno para hindi tangay ng rumaragasang tubig. Sa gitna ng pag-apaw ng Rio Grande sa Mindanao at Pulangi River, halos 2,000 pamilya sa Lambayong, Sultan Kudarat ang inilikas ng militar. Halos 3,000 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Sultan sa Barongis, sa isang barangay kung saan abot baywang ang tubig, kasama rin sa mga inilikas sa mga alagang hayop. Sa baha sa Davao City, kasamang napasok ng tubig ang bahay ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa Barangay Talomo batay sa kanyang Facebook post. Ani Torre, maraming nagsasabing normal ang baha roon na galing sa bundok dahil catch basin ng Davao. Pero hindi naman anya bago ang bundok at hindi rin bago ang ulan. In fairness sa Davao City, mayroon naman silang mitigating efforts, at may mga rescue efforts naman sila. Kaya lang, isa katotohanan, ang mga tao ay pumunta sa bubong para maiwasan, para makaligtas sa baha na yan. Dagdag pa ni Torre, paulit-ulit anya ang baha kaya kailangan alamin kung epektibo ba ang sistema ng flood control doon. Pag wala tayong gagawin dyan, wala silang gagawin, it will happen again in the future. Hindi ito about sa tao, hindi ito about sa personalidad, kundi ito ay para sa sistema. Panawagan para ang sistema ay ayusin naman para mag-benefit naman at maibsan naman ang paghihirap ng mga tao dyan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Davao City LGU at DPWH kaugnay nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 na ang nasawi sa epekto ng bagyong Quiapo at Habagat, 1 ang nawawala. Halos 200,000 tao naman mula sa 7 rehiyon ang apektado. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ang kasabihang "it takes a village to raise a child" applicable din daw sa ating furry friends tulad ng mga pusa. Paano nga ba maging responsabling tagapangalaga o taga-aruga sa mga pusang nakikita natin sa ating komunidad? Yan ang Usapang Pets ni Katrina Son.
Naging advokasya na ni Neong Pauco ang pagtulong sa community cats sa kanilang lugar sa Parañaque. Sa 4 na taong pagtulong sa mga ito, may mga pagkakataong biglang nawawala ang mga pusa dahil isinako o iniligaw ang mga ito. One of the biggest challenges is that community care can't be sustained by the caregivers or the volunteers alone. It takes cooperation then from residents, homeowners associations, the local government, and also animal welfare groups. Nasa 4 na po na ang kanilang community cats. Lahat ng adult cats ay napakapun na. Bakunado na rin ang mga ito ng anti-rabies. Ganito rin ang naging advokasya ni na JP Hernandez at kanyang misis, ang magpakain ng mga community cats sa Maginhawa at Cruz Naliga sa Quezon City araw-araw. Nagsimula ito bago pa ang pandemya nang mapansin nilang payat, gutom at may sakit ang ilang pusa sa kanilang komunidad. Pero para sa kanila, higit pa sa pagpapakain ang kailangan. Mahalaga rin ang pagpapaunawa na may mahalagang ginagampanan ang mga community cats sa kalikasan. Maging maayos-ayos sa kanila kasi parte ng community natin sila eh. Nakakatulong sila sa hindi pagdami ng mga daga dito. Paalala ng animal welfare advocates, bahagi ng mga solusyon sa responsableng pag-aalaga ang spay at neuter programs at maayos na ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ang mga pusa, usually yan ang mga tinatapon, nililigaw, nilalason. Yan yung mga atrocities, mga violations ng Animal Welfare Act na gusto rin namin emphasize na kailangan mag-file tayo ng cases para maprotektahan ang mga rights nitong mga cats na to. Sobrang malaki yung population management problem sa daming mga pusa at aso kung saan-saan na lang. Animal welfare is human welfare. Umaasa ang mga animal welfare advocates na mas marami pang komunidad ang makikilahok sa responsableng pag-aalaga sa community cat. Dahil para sa kanila, ang mga pusa ay hindi lamang mga hayop na gala sa kalsada, kundi mga bahagi rin ng mga komunidad na nararapat ding maprotektahan. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sapul na naman ang Pilipinas sa mga pinatawan ng Amerika ng bagong taripa o mataas na buwis para sa mga inaangkat nilang produkto. Pero iaapela raw ng ating gobyerno dahil ang rason ng Amerika may kinalaman sa forced labor sa paggawa ng ilan nating mga produkto. Nakatutok si Dano Tingkungko. Epektibo mula 12:01 p.m. ng July 24 ang mga produktong export ng Pilipinas saklaw ng panibagong 12.5% tariff ng Amerika o buwis sa mga inaangkat nilang produkto. Hindi kasama ang steel, aluminum, copper, wood products, mga sasakyan at semiconductors, pati mga produktong naikarga na sa mga barko bago ang July 24 o papasok na sa Amerika bago mag 12:01 p.m. Philippine time ng July 28. Sabi ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, ang 12.5% tariff ay mas mababa sa 19% na gusto talagang ipataw ng Amerika. The 19 was scrapped by the U.S. Supreme Court. So now this 12.5% is because of the 301, which basically means the child labor, the forced child labor exports to the United States, which would give them the authority to put tariffs on countries that have problems with child labor. Paliwanag ng Amerika, isa ang Pilipinas sa 60 bansang kulang sa mga hakbang para ipagbawal ang mga produktong nabuo sa pamamagitan ng forced labor. Basean nila ito sa mga investigasyon at rekomendasyon ng Office of the United States Trade Representative. Ang ating Department of Trade and Industry naunang iginiit na walang forced labor sa mga produkto nating for export sa Amerika. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, matagal nang naipakita ng Pilipinas na hindi umaasa sa forced labor ang mga produkto natin. Dahil may umiiral tayong batas kontra forced labor at pinalalakas ang pagpapatupad nito. Makikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Amerika ukol dito. Kailangan talaga ipaliwanag ng pamahalaan. Ano ba yung sinabi ng Amerika na meron tayong forced labor dito? Kasi hindi naman yan katanggap-tanggap. Sabay pa rito ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa ekonomisang si Emmanuel Leico,
Kahit ang kahulugan nito ay bahagyang mas mura ang ating mga produkto sa Amerika, mas mahal pa rin ang mga produkto natin kumpara sa ibang bansa. Mas mura, pero nadagdagan naman ng taripa na 12.5%. So, I think ang magiging net effect niyan, mas magiging mahal ang ating exports sa Amerika dahil din sa 12.5%. Dahil hindi naman 12.5% ang pagbaba o ang depreciation ng piso. Para kay Leico at sa grupo ng mga exporter, malaking dagok sa ating mga exporter ang US tariff. Immediately, ang implication niyan, yung mga exporters natin, wait and see, ayun lang. Pag-export, yung mga buyer naman natin sa US, wait and see. But after it's all clarified, nakikita natin. You have to continue negotiating, work on the exemption. In the long run, maaari itong magkaroon talaga, mag-iwan ng negative impact sa ating export sa Amerika. Dahil hindi naman nila tatanggapin na merong forced labor. Kailangan maklarify. This is an ongoing, what you call this, negotiations ever since from the very beginning when the tariff was first imposed. We're very confident that I think we'll probably go down to 10%. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Up next, ang new milestone para sa bagong kasal na si Bea Alonzo. At ang mga paandar na DIY costumes ngayong Nutrition Month. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Di pwede ang ulo. Objection, Your Honor. We object. I have to object. Objection. We object. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Wow. Ang objection ay pagtutol ng isang abogado sa isang ebidensya o sa testimonya o pagtatanong kung ito sa tingin niya ay paglabag sa rules ng korte, rules of evidence o anumang procedural rules para hindi ito masama sa record ng kaso. Sa totoo lang, maraming grounds for objection, mapa-testimonial evidence man yan o documentary evidence. Pero narito ang mga pangkaraniwang objections na maririnig nyo kapag sinabak na sa oral examination ng isang testigo. Batay sa bench book for trial court judges ng Korte Suprema, ang objection ay maaaring formal o substantive. Ang formal objections ay nakabatay sa hindi tamang paraan ng pagtatanong. Halimbawa nito ay leading questions o yung mga tanong na nagmumungkahi na dapat isagot ng testigo. Kadalasan itong nasasagot ng oo o hindi. Pero sa ilang pagkakataon, pinapayagan ang leading questions. Gaya kung ang testigo ay bata o individual na kulang ang kakayanang sumagot. Pwede ring batayan ng objection ang misleading questions, kung saan ipinapalagay na totoo ang isang impormasyon kahit hindi naman ito pinatotohanan ng testigo o taliwas ito sa pahayag ng testigo. Hindi rin pwede yung compound at multiple questions o yung pagsasama ng dalawa o higit pang magkaibang tanong dahil nakakalito ito sa testigo. Kapag sinabi namang vague, hindi malinaw ang tinatanong sa testigo at kung anong tinutumbok ng abogado. Argumentative naman ang tanong kung tila hinihimok ng abogado ang testigo na makipagdebate. Ngayon pong buwan ng nutrisyon, paalala po sa atin ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. At ang mga magulang naman, may kanya-kanyang paandar para maging go, grow at glow ang costume ng kanilang mga anak. Yan po ang Pampagood Vibes ni Athena Imperial. Tuwing Nutrition Month, ang laging paalala, kumain ng masustansya or go, grow, and glow. At ang pagpapaalala sa balanseng nutrisyon, muling pinaandaran ng mga magulang at kanilang mga anak sa eskwela.
Si Mami Criselda ng Bustos, Bulacan, todo effort sa egg-inspired costume ng kanyang 7-year-old na anak na si Crystal Rain. 3 araw itong ginawa ni Mami Criselda mula sa eggshells, egg trays at karton. At nang inirampa na ito ni Crystal Rain, aba, excellent! Magulay naman ang buhay sa salad-inspired costume ng 4-year-old na si Chloe mula sa Santa Maria, Bulacan. Sabi ng kanyang mommy Erica, 4 na araw niyang ginawa ang costume gamit ang crepe paper. Naipost din ang costume ni Chloe sa page ng kanilang barangay. Pero ang talagang standout, itong costume na coconut. Ang ating best costume contestant number. Ibinida yan ng 4-year-old na si Theodore Dion Gray mula Las Piñas. 3 araw ginawa ng kanyang mommy at daddy ang costume na gawa sa paper mache at dinikita ng coconut fiber o bunot. Inspirasyon daw ng costume ang hilig ng parents ni Theodore sa mga ulam na may gata at talagang nagbunga ang effort sa costume na coconut. Si Theodore ang humakot ng Best in Costume, Best Eco-Friendly Costume at Most Creative Costume Awards. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng nakaambana namang pag-alagwa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, pati ang mga tsuper at operator ng pampubliko sasakyan kung ano nga ba ang mas makakatulong sa kanila. Diskwento sa petrolyo o taas pasahe. Nakatutok si Katrina Sod. Tumayo pa sa gasolinahang ito sa Fairview, Quezon City ang ilang motorista para makamura sa pagpapakarga lalo't inaasahan na namang sisipa ang presyo ng petrolyo sa Martes. Sa pool na naman sa mega oil price hike ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Para makaagapay, suportado ng LTFRB ang dati nang inihirit ng mga tsuper na provisional 1 peso fare increase. May ibinigay na rin sa kanilang 10 pesos na fuel subsidy. Pero ang nais sana ng mga transport group, itaas iyan sa 15 pesos. Sa tingin ng mga transport group, ano nga ba sa pagitan ng fuel subsidy at fare hike ang mas malaking maitutulong sa kanila? Pinag-aaralan po ng LTFRB at ng DOTR na mislakihan pa po yung fuel discount po sa mga oil companies. Kung bibigyan po kami ng fuel discount, 15 pesos po, sa amin po, yun po yung nanaisin namin. Kung yung 15 pesos ay gagawin discount, doon lang po muna kami pansamantala. Ang hinihingi natin, yung permanenteng solusyon din na itaas yung pamasahe kasi araw-araw, diretso ito doon sa kita ng mga driver kasi doon sa subsidy, maraming palusot ang mga gasoline station. Hati rin dito ang opinyon ng mga driver. Dagdag na lang yung subsidy kasi 5 piso naman yung dadagdag dun. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Department of Energy, LTFRB at DOTR. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Two weeks after her intimate wedding, may another milestone si Bea Alonzo. After serving some post-wedding portraits and sharing her elegant wedding ring na may caption na New Season, nag-post naman siya sa IG story ng litrato niya na may mga boxes with the caption na Moving Day. Bukod sa pagiging abala ni Bea sa kanyang married life with businessman Vincent Co, patuloy ang taping niya sa upcoming political thriller series na Whispers from Heaven. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.